Mayroon kang isang card na may limit na 1 trilyon. At araw-araw, automatikong nagre-refresh ang balanse nito pabalik sa 1 trilyon. Kung bibigyan ka ng isang araw, mauubos mo kaya ang buong 1 trilyong ito? Sa harap ng maraming tao, sumakay ang fiancé ko sa mamahaling sasakyan ng isang anak mayaman. At ininsulto pa ako sa publiko na sinasabing isa lang akong gwapong walang background. Dahil dito, parang dinudurog ang puso ko. Hindi ko mapigil ang ikuyom ang aking mga kamao. Angkop na host, natagpuan. Consumer system, matagumpay na na-activate. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng isang gold digger card. Ang balanse sa card ay magre-refresh araw-araw sa 1 trilyon. Sa bawat 100 milyong gagastusin ng host, makakatanggap ka ng isang consumer point. Maaaring ipagpalit ang mga consumer points sa iba't ibang rewards ng system. Pagkatapos sabihin iyon, isang card ang bigla na lang lumitaw sa kamay ko. Habang hawak ko ang card na ito na kayang gumastos ng trilyon-trilyon. Parang sisibog ang utak ko. Kahit ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi mangangahas na gumastos ng ganito. Pero ako, magagawa kong maging ganito kayabang. Mas malupit pa ako sa pinakamayamang tao sa mundo. Nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang tuwa. Nang itaas ko ang aking tingin, nakita ko ang mapanuyang mukha ni Xia Mengyao. Napangisi rin ako ng malamig. Dahil naglakas loob kang pagtaksilan ako. Huwag mo akong sisisihin kung aakitin ko ang best friend mo. Hawak-hawak ang card. Diretso akong naglakad papunta kay Su Qingyu na nakikiusyoso lang sa gulo. Siya ang best friend ni Xia Mengyao. Isa sa 5 campus queen ng Dongdae University. Walang ano-ano, agad akong nag-transfer ng 100,000. Alam kong kailangan ng kapatid mo ng pera para sa ospital. Gamitin mo itong 100,000 para sa bayarin. Bad trip ako ngayon. Samahan mo ko. Agad na nagbulungan at nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nababaliw na ba ang lalaking yan? Kilala si Su Qingyu sa pagiging mukhang pera. Hindi yan pumapatol sa hindi anak mayaman. Tapos itong talunan na to, may lakas ng loob pa siyang lapitan. Si Xia Mengyao ay mapang insultong ngumisi. Hinihintay niyang mapahiya at tanggihan ako. Ngunit sa sumunod na sandali, natulala siya sa nangyari. Nakatitig si Su Qingyu sa natanggap niyang bank notification. Agad na namula ang kanyang buong mukha. Maiyang tumango si Su Qingyu at pumayag. Nagkagulo ang lahat ng mga nandoon. Halos malaglag ang mga panga nila sa sobrang gulat. Namutla sa galit ang mukha ni Xia Mengyao. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang ito. Pumayag talaga si Su Qingyu sa kanya. Para itong isang napakalakas na sampal sa mismong mukha niya. Madilim ang mukha niyang sinigawan ng malakas si Su Qingyu. Pero malayo na kaming nakakalakad ng babae. Hindi man lang siya pinansin nito. Lumapit naman si Ji Bachang na puno ng kayabangan para amuhin siya. Yaw, huwag mo nang patulan ang hampas lupang yan. Bumababa lang ang level natin kapag pinapatulan natin ang mga ganyang tao. Doon lang dahan-daang nahimasmasan si Xia Mengyao. Ngumisi siya ng mapait at minaliit si Su Qingyu na bulag daw sa katotohanan. Sabi pa niya, siguradong magmumukhang losyang lang ito sa huli. Hihintayin na lang daw niyang makita itong umiiyak sa pagsisisi balang araw. Sa kabilang banda naman, medyo ilang at naninigas ang katawan ni Su Qingyu. Kabadong nagtanong siya kung saan ba kami pupunta. Bigla ko namang hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Pupunta tayo sa Ganda Plaza. Samahan mo akong magwaldas ng pera. Gusto sana niyang tumanggi. Pero nang maisip niya ang sobrang mahal na bayarin sa ospital para sa kapatid niya, wala siyang nagawa kundi sumunod na lang. Nagtaksi kaming dalawa ng diretso papunta sa Ganda Plaza. Pumasok kami sa loob ng isang napakamahal na gusali doon. Hindi makapaniwala si Su Qingyu sa sobrang gulat. Habang ako naman, abala sa pag-iisip tungkol sa misyon ng system. Kailangan kong maubos ang 1 bilyon para makuha ang premyo ko. Ano kaya ang magandang bagay na makukuha ko doon? Kahit hindi ito malinaw na sinabi ng system. Sigurado akong hindi ito basta-basta lang na premyo. At dahil pinipilit din naman akong gumastos, lulubusin ko na talaga ito. Ngayong araw, kailangan kong maubos ang 1 bilyong ito. Pagtingala ko, nakita ko ang 3 malalaking salita na Wang Xiang Pavilion. Natigilan bigla si Su Qingyu. Ang gastos dito, aabot ng ilang libo bawat tao. Hindi ito isang lugar na kaya ng bulsa ng isang ordinaryong estudyante. Napangisi na lang siya ng palihim sa loob niya. Iniisip niyang nagpapanggap lang akong mayaman. Siguro raw, inubos ko ang lahat ng ipon ng mga magulang ko para lang makaporma sa isang babae. Sa naisip niyang iyon, biglang naging mapanglait ang tingin niya sa akin. Napansin kong parang may mali sa ekspresyon ng mukha niya. Pero hindi ko na lang masyadong pinansin. Malaki ang hakbang na lumapit ako sa waiter. At agad na nagpa-reserve ng isang marangyang VIP room. Nagpaalala ang waiter na 50,000 ang minimum na gastos sa kwartong iyon. Natuwa naman ako nang marinig ko iyon. Kanina ko pa nga iniisip kung paano uubusin ang pera ko. Kaya tinanong ko agad kung may mas mamahalin pa rito. Halimbawa, yung may 100,000 minimum spend. Naguguluhang tinitigan ako ng waiter mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang kasi ako ng mga mumurahing damit mula sa bangkita. Sa tingin pa lang, hindi ako mukhang taong kayang maglabas ng 100,000. Kitang-kita naman ang sobrang pagkadismaya sa mukha ni Su Qingyu. Akala niya ay nagpapasikat lang ako ng husto. Talagang nakakahiya lang ang ginagawa ko sa paningin niya. Ang nasa isip na lang niya ay kung paano makakaalis agad doon. Para hindi siya mapahiya mamaya kapag nalaman ang totoo. Boss, nagbibiro lang po siya.
Agad na nagpaliwanag si Su Qingyu para gaman ang sitwasyon. Takot na takot siya na baka palayasin kami ng waiter. Kinuha ko ang menu at mabilis itong tiningnan. At mahinahon kong sinabi, kakaunti lang naman ang kakainin naming dalawa. Doon lang nakahinga ng maluwag si Su Qingyu. Takot na takot talaga siya na baka gumawa pa ako ng gulo. Pero bigla kong isinara ang menu at ngumiti ng bahagya. Gusto kong orderin lahat ng pagkain na nasa menu na ito. Natigilan agad si Su Qingyu. Gusto na niyang magwala sa galit sa isip niya. Ito ba ang tinatawag mong kakaunti lang? Gusto mo na yata pati ang buong gusali ay bilhin mo na. Maingat naman na nagpaalala ang waiter. Sir, puro Australian lobster at sea cucumber ang nandito. Aabot po sa 150,000 ang halaga ng lahat ng ito. Sigurado po ba kayo sa order ninyo? Agad na nag-report ang waiter sa manager nila. Kumunat ang noo ng manager nang malaman ito. Ihain ninyo pa rin ang mga pagkain gaya ng dati. Pero siguraduhin ninyo na may mga guard na magbabantay sa pinto. Kapag nagtangka silang tumakas ng hindi nagbabayad, bugbugin ninyo sila. Pagkatapos ay hanapin ninyo ang mga magulang niya para pagbayarin. Sa loob ng VIP room, hindi na nakatiis si Su Qingyu at tuluyan na siyang sumabog sa galit. Hibang ka na ba? May 150,000 ka bang may lalabas? Yung 100,000 na yun, pinaghirapan ng mga magulang mo yun, di ba? Nakakasukay ang pagpapanggap mong mayaman gamit ang ipon ng mga magulang mo. Puno ng pandidiri ang mukha niya. Punong-puno ng pagkadismaya ang mga mata niya. Natigilan ako sandali, hindi ko akalaing may prinsipyo pa pala ang isang gold digger. Napabilib tuloy ako sa kanya nang hindi ko inaasahan. Pero wala na akong ganang magpaliwanag pa. Sinagot ko na lang siya ng direkta. Hindi naman ikaw ang maglalabas ng pera. Anong pinaputok ng batsi mo? Gigil na gigil si Su Qingyu sa galit. Hinihintay na lang niya kung paano ako mapapahiya sa huli. Pero tumawa lang ako. Barya lang ang ginastos na to. Malayong malayo pa to sa pagkapulubi ko. Aminado akong talagang sosyal at maingat sa detalye dito sa Wangxiang Pavilion. Bawat putahe, hindi lang napakasarap ng lasa. Pati ang pagkakaayos ng pagkain, ang ganda-ganda sa mata. Maya-maya, napuno na ng mamahaling pagkain ang buong lamesa. Todo kain na ako nang walang pakialam. Lasap na lasap ko ang sarap ng bawat putahe sa aking dila. Sa sandaling yun, parang nasa langit ako sa sarap. Habang si Su Qingyu naman, punong-puno ng kaba habang kumakain. Takot na baka hindi kami makabayad at mapilitang maghugas ng plato rito. O kaya naman, baka diretso kaming kaladkarin sa harap ng mga magulang niya. Siguradong hiyang-hiya siya kapag nangyari yun. Masama ang tingin sa akin ni Su Qingyu. Inisip niya na kung wala na talagang choice, ibabalik na lang niya yung 100,000 piso para ipambayad sa kinain namin. Pero kulang pa rin ng 50,000. Pagkakita ng waiter sa eksenang yun, lalong napatunayan ang hinala niya. Ang dalawang to, balak sigurong tumakbo nang hindi nagbabayad. Kaya naman, naging alerto na siya ng husto. Isang malaking subo ang ginawa ko sa sea cucumber. Sabay tanong ng baliwala, kamusta ang lasa? Tumango lang si Su Qingyu, parang wala sa sarili. Sumagot siya ng pabalang, ayos lang. Halos maiyak na siya sa tono ng boses niya. Halatang kung ano-ano ng masamang katapusan ang nabubuo sa isip niya. Talagang nagulat siya ng husto. Pero sino ang mag-aakala na mabibigla sila sa sasabihin ko? Sabi ko, kung masarap ang pagkain dito, gagawin na natin itong regular na tambayan. Halos huminto ang tibok ng puso niya sa sobrang gulat. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingyu at akmang magagalit na sana. Nang bigla akong sumigaw ng malakas. Waiter, halika rito, magbabayad na ako. Biglang tumaas ang boses ng waiter sa pagkagulat. Akala niya kasi, may huhulihin siyang kakain ng hindi nagbabayad. Pero heto ang customer, talagang handang magbayad. Sandali siyang natulala at nalito. Ayon sa karaniwang senaryo, hindi ba dapat magrereklamo muna siya na hindi masarap ang pagkain? O kaya naman, maglalagay ng bakal na panglinis ng plato para lang makaiwas sa bayad. Bakit hindi siya sumusunod sa inaasahang gagawin? Sa sandaling iyon, biglang natauhan ang waiter. Bahala na kung ano man iyon. Kunin na ang bayad agad. Mabilis niyang iniabot ang bill na kanina pa nakahanda. Ang mapang maliit na tingin sa mukha niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang sobrang tamis na ngiti. Sir, ang kabuuan po ay 169,000. Yung butol po, hindi ko na isinama para sa inyo. Nang tumunog na ang hudyat na pumasok na ang bayad sa card. Tulala pa rin si Su Qingyu sa upuan niya. Hindi niya lubos maisip na gagastos talaga ako ng mahigit 100,000 para lang sa isang kainan. Malakas niyang sinampal ang sarili niya. Sa sobrang sakit na naramdaman, doon lang niya napatunayan na hindi ito panaginip. Isang pagkain na nagkakahalaga ng 160,000. Napakamahal. Sa pag-iisip niya nito, lalong naguluhan at nawala sa sarili si Su Qingyu. Sa sobrang takot at kaba niya kanina, hindi man lang niya nalasahan kung gaano kasarap ang mga mamahaling pagkain nakahain sa mesa. 160,000 halaga ng pagkain. Sa isip pa lang ni Su Qingyu, sobrang nanghihinayang na siya sa laki ng perang iyon. Gustong-gusto na niyang sampelan ang sarili niya sa panghihinayang. Pero ako, ngumiti lang ng kalmado. Kinawiin ko ang waiter. Tawagin mo ang boss niyo rito. May nakapaskil sa pinto na ibinibenta na itong pwesto niyo. Gusto ko siyang makausap para bilhin ang buong restaurant na ito. Hindi na naglakas loob ang waiter na magtagal pa. Mabilis siyang pumari pa ng takbo para hanapin ang boss niya. Si Su Qingyu nakakahinahon lang ang loob. Heto at tulala na naman sa gulat.
Halos lumabas na ang puso ko sa dibdib. Anong nangyayari? Bibilhin na niya talaga ang restaurant. Ibig sabihin, yung sinabi kong simpleng kain lang kanina, ay literal pala talaga. Ano to, may malaki ba siyang binabalak? Puno ng gulat at pagtataka ang mukha ni Su Qingyu. Seryoso ka, bibilhin mo talaga ang Wangxiang Pavilion. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas na questionin ang yaman ko. Kasi naman, sobrang kalmado ng ekspresyon ko noong ginamit ko ang card kanina. Ang kalmado ko, na parang ordinaryong tao lang na gumastos ng ₱1. Hindi, para lang akong gumastos ng 10 sentimo. Sobrang casual na parang wala lang. Isipin mo, 160,000 yun. Hindi yan kayang kitain ng isang ordinaryong tao kahit magkayod pa sila buong taon. Pero ako, hindi man lang ako kumurap. Ang pagiging kalmado at kumpiyansang to. Ang biglang nagparamdam sa kanya na parang hindi niya ako mabasa. Nang tanungin niya ako, kalmado lang akong tumango. Ang pangunahing layunin ko ngayon ay gumastos. Saka, masarap naman ang pagkain dito. Saktong-sakto na gawing parang sarili naming kantin. At kung pagtitsagaan kong malugi ito ng 10-10 milyon bawat taon. Aba, mas perpekto yon. Hindi nagtagal, pumasok sa private room ang may-ari na may malaking ngiti sa mukha. Ay ho, narinig ko na gusto mong kunin ang restaurant ko. Tumango ako at nagtanong pabalik. Boss, gusto ko lang itanong kung bakit niyo po ipinapasa. Dahil ba mahina ang negosyo? Agad namang iwinasiwas ni Joji Yuan ang kanyang kamay para magpaliwanag. Ay ho, nagkakamali ka ng akala. Malakas ang kita ng restaurant. Bawat buwan, mayroon kaming daan-daang libong pisong net profit. Nang marinig kong kumikita, lalo pa akong nadismaya. Umaasa pa naman akong malulugi ito. Natigilan si Joji Yuan. Ano raw? Bakit parang hindi pa siya natuwa na kumikita pala ng malaki? Huwag mong sabihin, kulang pa sa kanya yon. Tuliro si Joji Yuan sa narinig niya. Nagpatuloy ako sa pagtatanong, kung maganda naman pala ang kita nun. Bakit kailangan mo pang ibenta? Nang mabanggit iyon, kumislap ang pait sa mga mata ni Joji Yuan. Napabuntong hininga na lang siya at nagsabing, kapatid, dahil nagtanong ka na rin lang. Hindi na ako maglilihim sa'yo. Ang asawa ko kasi, nalulong sa masamang bisyo. Hindi lang naubos ang lahat ng ipon namin. Baon pa kami sa patong-patong na utang sa 5-6. Wala na akong ibang matakbuhan kundi ang ibenta itong tindahan para makabayad ng utang. Kalahati ng buhay niyang pinaghirapan, ibibenta lang para pambayad sa utang ng asawa. Napakatapat niyang asawa, hanggang dulo. Medyo nagulat ako doon. Sige na, boss. Hindi na ako magtatanong ng iba pa. Sabihin mo na lang agad sa akin kung magkano ang presyo. Nagkataon na kailangan ko rin ng sariling kainan. Natulala ang may-ari ng mga 2 segundo. Bigla siyang natauhan at nag-aalangang nagtanong. Kapatid, maganda ang takbo ng negosyo ko ngayon. Siguradong malaki ang kikitain nito sa hinaharap. Gusto ko sanang ibenta ng 30 milyong piso. Ano sa tingin mo? Nagulat ako nang marinig ko ang 30 milyon. Biglang kinabahan si Joji Yuan. Patay, masyado yatang mataas. Sasabihin pa lang sana niyang pwedeng pag-usapan ng presyo nang bigla akong nagsalita. Teka lang, boss. Parang luging-lugi ka naman yata sa presyong yan. Natigilan si Joji Yuan sa narinig niya. Sa tagal na niyang nagtitinda, puro tawad lang ang nararanasan niya. Ngayon lang siya nakakita ng buyer na nagrereklamo dahil masyadong mura ang benta. Inisip niya kung namamalik mata o namamalagi lang ba siya. Hindi ako lugi. Mataas na ang 30 milyon. Feeling ko nga, ako pa ang nakalamang sayo. Dahil mapilit siya, hindi na ako nakipagtalo pa. Sige, 30 milyon kung 30 milyon. I swipe na ang card at ilipat na ang titulo. Ganoon na lang kabilis ang pagpirma sa kontrata. Gulat na naman si Joji Yuan. Ang mga tao ba ngayon ay gumagastos ng 30 milyon na parang 3 piso lang. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, kinuha ko ang dating may-ari para manatili bilang store manager. 50,000 ang buwan ng sahod. Dahil ang prinsipyo ko ay, mas maganda kung malulugi. Dinubol ko na rin ang sahod ng lahat ng empleyado. Sinagad ko na rin agad ang mga employee benefit. Bago ako umalis, may diin akong bilin kay Joji Yuan. Mula ngayon, asikasuhin nyo na lang kaming dalawa ng mabuti. Ihatid nyo ang 3 meals namin sa East University sa tamang oras. Okay lang kahit kumita o hindi ang negosyo. Kahit malugi pa tayo ng 1 milyon kada buwan, wala lang yon. Paglabas namin ng Wangxiang Pavilion, pakiramdam pa rin ni Su Qingyu ay nananaginip siya. Habang nakatingin sa akin na kalmado lang ang mukha, puno ng pag-aalinlangan ng itsura ni Su Qingyu. Matagal bago siya dahan-daang nagsalita. Gumastos ka ba talaga ng 30 milyon para bilhin ang restaurant na to? Nang makita niyang tumango ako para kumpirmahin, wala nang nagawa si Su Qingyu kundi tanggapin ang katotohanan. Pag-akyat namin sa building, hindi ko nakalimutang ipaalala sa kanya. Oo nga pala, huwag mong kalimutan, mula ngayon, sagot na ng restaurant ang 3 meals mo araw-araw. Kahit anong gusto mong kainin, ipa-deliver mo lang sa kanila. Huwag kang mag-alala, libre lahat. Tumaas bigla ng ilang oktaba ang boses ni Su Qingyu. Kahit nabanggit ko na kanina, akala niya ay sinabi ko lang yun ng basta-basta. Hindi niya inasahan na ipapaalala ko ulit. Seryoso pala talaga to, Wangxiang Pavilion to. Dati, isang kainan lang doon, libo-libo na agad ang gastos. Isa itong mamahaling lugar na hindi niya man lang pinangarap na makakainan. Tapos ngayon, mayroong nanlibre ng 3 meals niya araw-araw.
Bumuhos sa puso ni Su Qingyu ang matinding kaligayahan. Siguradong sigurado siya na kapag ikinwento niya ito, mamamatay sa inggit ang mga kaibigan niya. Siguradong kasama na doon si Xia Mengyao. Pinakawalan talaga ni Xia Mengyao ang kayamanan para lang sa barya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya kung gaano ako kagalante ngayon? Sobrang saya ng nararamdaman ni Su Qingyu. Tumingin siya sa akin at seryosong sinabi, "Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ako o-order ng mamahaling pagkain. Nag-alok lang naman akong padalhan siya paminsan-minsan." At dahil lang sa pag-deliver ng pagkain, ang tawag niya sa akin ay naging kuya na. Sa isip-isip ko, tuwang-tuwa ako. Ang sarap pakinggan ng tawag niyang kuya. Ibig sabihin, mas naging malapit na kami sa isa't isa. Pero sa sinabi ng babaeng to, medyo na-frustrate ako. Kung hindi ka o-order ng mamahaling pagkain, paano ako gagastos? Kung hindi lang ako natatakot na baka mabigla siya. Ibibigay ko na agad sa kanya itong buong gusali. Hindi pwede. Simula ngayon, kailangan laging may lobster at abalone sa bawat kainan. Kahit isa, walang pwedeng mawala. Utos to. Itong pagiging dominante sa tono ko, sa halip na mainis si Su Qingyu, ay lalo pang nakapagpainit ng puso niya. Habang nakatingin sa seryoso kong mga mata, isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Su Qingyu. Hindi kaya, may gusto siya sa akin. Kung hindi, bakit pa siya mag-aabalang magpadala ng pagkain? Ilang libo sa isang araw. Sa isang buwan, mahigit 100,000 na yon. Kung wala siyang gusto sa akin, bakit siya gagastos ng ganito kalaki para sa akin? Nang maisip niya yon, bahagyang namula ang mukha ni Su Qingyu. Pa-impulse siyang sumulyap sa akin. Noon niya lang napansin na gwapo pala talaga ako. Lalo na kapag nag-swipe siya ng card. Bawat kilos niya ay punong-puno ng pagiging elegante. Parang hindi rin masama kung magiging kami. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang namumula. Kung totoo ngang may gusto siya sa akin. At ganito pa siya kay Aman. Kapag humiram ako ng pera para sa pagpapagamot ng kapatid ko, siguro naman papayag siya, di ba? Pero pagkapasok pa lang ng ideyang yun sa isip niya, agad na umiling ng mariin si Su Qingyu. 3 oras pa lang kaming magkakilala. Masyadong hindi angkop na manghiram agad. Magmumukha akong masyadong mukhang pera. Mukhang kailangan kong gumawa ng unang galaw. Magkaibigan muna tayo kahit papaano. Nang maisip ito, napangiti ng matamis si Su Qingyu at malambing na nagsabi, "Kuya, saan tayo pupunta niyan? Gusto mo bang manood ng sine? Siguradong mayroon sa Ganda Mall." Papunta rin naman talaga ako sa Ganda. Dahil nabanggit na rin niya. Hinayla ko na agad si Su Qingyu at dumiretso na kami sa loob ng mall. Dahil hawak ko na naman ang kamay niya, hindi na pumalag si Su Qingyu sa pagkakataong ito. Sa halip, naramdaman pa niyang napakainit ng palad ko. "Kuya, manunood ba talaga tayo ng sine?" Pagpasok sa mall, hindi ako dumiretso sa sinehan. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingyu sa gulat. "Gagastos ka na naman. Hindi ba 30 milyon ang kakagasta mo lang?" Napangisi na lang ako at nagkibit balikat. "Wala lang yun. Kung pwede nga lang. Gusto kong gumastos ng 1 bilyon ngayong araw." Nagpaplano na ako sa isip ko. Binibigyan ako ng system ng 1 trilyong budget araw-araw. Marami sigurong magagandang gamit sa shop na pwede kong makuha. Kailangan ko na itong ma-unlock agad. Ang barya-baryang 30 milyong yan. Parang barya lang yan sa akin. Wala akong pakialam doon. Napanganga si Su Qingyu sa narinig. Parang nabingi siya sa gulat. Barya lang sa kanya ang 30 milyon. Sino ba talaga siya? Mabilis na nagtatakbo ang isip niya. Anak kaya siya ng isang napakayamang pamilya? Nagpanggap lang ba siyang mahirap para maranasan ang buhay? Nang maisip iyon, naging sigurado siya sa hula niya. Kusa siyang kumapit sa braso ko. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay na napangiti. Nagkakaintindihan na kami kahit walang salita. Maya-maya pa, isang matalas ang matang sales clerk ang lumapit sa amin. Todo ang ngiti nito sa amin habang bumabati. "Sir, narinig kong gusto mong gumastos. Kaka-rating lang ng mga magagandang jade sa Kwiyuzuan. Gusto mo bang tingnan?" Naghahanap na ako ng paggagastusan. Tumango ako at sumunod sa kanya sa ikalawang palapag, sa jewelry section. Pero hindi inaasahan, pagpasok pa lang namin, nabungaran namin sina Xia Mengyao at Ji Bachang. Nakapitig si Xia Mengyao sa isang jade na kwintas na nagkakahalagang 150,000 piso. Nagpapakyut niyang hinihila ang manggas ni Ji Bachang. "Bachang, ang ganda-ganda nito. Bilhan mo ako, please." Napamura si Ji Bachang sa isip niya. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to para hilingin yan. Kahit na milyon-milyon ang halaga ng sasakyan niya, bigay lang yun ng tatay niya para magyabang. Ang buwan ng allowance niya ay 50,000 lang. Paano niya mabibili ang ganoon kamahal na kwintas? Ayaw niya talagang gumastos ng malaki. Kaya nagpanggap siyang malalim at bumantong hininga. "Mengyao, pwede ko namang bilhin ang kwintas na yan. Pero ayokong magkaroon ng halong pera ang relasyon natin. Kahit na hindi naman to ganon kalaki. Hindi maganda sa pakiramdam ko." Nang marinig ito, bakas sa mukha ni Xia Mengyao ang panghihinayang. Pero masunurin pa rin niyang ibinalik ang kwintas. Itinatak niya sa isip na bibilhin niya ito para sa sarili niya sa susunod. Aalis na sana sila. Nang pag-angat ng ulo niya ay nakita niya akong papasok. Hawak ang kamay ni Su Qingyu. Biglang sumama ang mukha ni Xia Mengyao. Isang di maipaliwanag na galit ang umakyat sa dibdib niya. Para bang may inagaw sa pag-aari niya. Tiningnan niya kami ng may mapanuyang ngiti. At nagsalita ng may halong pang-iinsulto. Ang mga tao talaga ngayon, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
Kahit mga hampas lupa, naglalakas loob ng pumasok sa Kuyuzuan. Hindi nyo kayang bilhin ang mga gamit dito. Tingin-tingin lang, ha? Huwag ninyong hahawakan at baka masira. Kahit ibenta nyo pa ang sarili nyo, hindi nyo mababayaran yan. Nanatili akong walang emosyon. Matagal na akong manhid pagdating kay Xia Mengyao. Wala na akong interes na patulan pa siya. Si Su Qingyu naman ay kalmado lang. Para sa kanya, katawa-tawa lang ang lahat. Pero hindi na nakatiis ang sales assistant at lumapit. Miss, pakiusap, huwag ninyong istorbohin ang aming big time na kliyente. Kung hindi, mapipilitan kaming tumawag ng security. Dahil sa mga salitang iyon na parang pagpapalayas. Agad na natigilan si Xia Mengyao. Inisip pa niyang baka nagkamali lang siya ng dinig. Pero ako, kalmado lang ang itsura. Ni hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Diretso lang akong naglakad at nilagpasan siya. Dahil sa tuluyan kong pagbabaliwala sa kanya, agad siyang namutla. At ang mas lalong ikinapahiya niya, ay noong basta ko nalang kinuha ang kanina lang ay binitawan niya. Iyong kwintas na jade na nagkakahalaga ng 150,000. Dahan-dahan ko itong isinukat sa leeg ni Su Qingyu. Saka ako mahinahong nagsalita, maganda to. I charge mo na. Abot tenga naman ang ngiti ng sales assistant. Dali-dali niyang kinuha ang card na iniabot ko. Isang tunog ng ding ang narinig. Tumunog ang notification na pumasok na ang 150,000. Agad na namutla ng husto ang mukha ni Xia Mengyao. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang nakatitig sa akin. Nagkagulo ang isip niya. Kailan pa siya naging ganito kagalante? Hindi man lang nagtanong ng presyo, nag-swipe agad ng card. Si Ji Bachang naman ay parang natuod sa kinatatayuan niya. Blanko ang isip niya. Tinitigan niya ang likod ko at kinusat-kusot ang kanyang mga mata. Para siguraduhin hindi siya namamalik mata. Pero ang sumunod kong ginawa, ay nagpanganga maging sa kanya na sanay na sa malalaking eksena. Samantala, sa kabilang banda, naramdaman ni Su Qingyu ang di mapigil ang kilig na umakyat sa kanyang ulo. Para siyang binuhusan ng pinaghalong yelo at apoy. Sa sobrang kilig, halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Pinanood niya akong dahan-daang kunin yung napakagandang jade. At isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. Hindi niya namalayang nangingilid na pala ang kanyang mga luha. Kumakabog ng sobrang lakas ang dibdib niya. Hindi na ito mapigilan. Ang lalaking ito sa harapan niya ay isang ubod ng yamang herdero. Itong kwintas na nagkakahalaga ng 150,000 para sa kanya ay isang bagay na sa panaginip lang niya maaaring makita. Ngayon, totoong nakasabit na ito sa leeg. Binaling niya ang tingin sa magulong ekspresyon sa mga mata ni Xia Mengyao. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Nagngangalit ang mga kamao niya sa sobrang higpit. Bumuhos ang matinding inggit at hindi pagtanggap sa loob niya. Hinding-hindi siya pwedeng malamangan nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang credit card sa loob ng kanyang bulsa. Kinalkula niya sa isip na ang card ay pwedeng ma-overdraw ng 100,000. Isama pa ang 50,000 allowance ko ngayong buwan, saktong-sakto ang halaga. Kahit na magtiis na lang siya sa tinapay at asin sa mga susunod na araw. Malalaki ang hakbang siyang lumapit sa counter. Matalim at malamig niya akong tinapunan ng tingin. Puno ng paghamak ang mga mata niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa sales lady sabay taas ng kanyang baba. Yung kwintas na jade kanina, kukunin ko na. Inilabas niya ang credit card at sadyang winagayway sa harap ko. Ngumisi siya ng mapang asar. 150,000 lang pala. Para sa isang mayamang gaya ko, barya lang yan. May tao palang akala mo kung sino nang magpasikat dahil lang sa 150,000. Kaya wag mo akong sisihin kung hindi ako maging mabait sa'yo. Ang mga salitang ito ay hindi direktang tinukoy kung sino. Pero alam ng lahat ng nandoon kung sino ang pinaparinggan niya. Pagkarinig ni Xia Mengyao, kuminang agad ang kanyang mga mata. Kumapit siya sa braso ni Ji Bachang at malambing na tumawag. Mahal ko, isang uri ng mapaghiganting kasiyahan ang bumalat sa kanya. Pero habang pinagmamasdan ng dating kaibigan na suot ang kwintas na kinakainggitan ng lahat ng nakatingin, hindi niya pa rin mapigil ang mainggit ng husto sa loob niya. Biglang sumabog ang matinding galit sa kanyang buong pagkatao. Lalo na't ang nagbigay ng kwintas ay ang lalaking hiniwalayan lang niya. Halos mabaliw siya sa halo-halong nararamdamang ito. Pero dahil sa yabang, muli niyang itinaas ang kanyang noo. Halos bumabaha ang itsura ng tagumpay sa kanyang mga mata. Pero yung ganang loob na nararamdaman niya kanina, ay biglang naglaho nang tumingin siya sa akin. Hindi ko man lang siya tinignan. Walang pakialam na nanatili ang paningin ko sa counter. Nakatitig lang ako sa bracelet na jade na nasa gitna. Para bang wala akong paki sa lahat ng nangyayari. Ang ganitong klase ng pagdedma, ay naging dahilan para ang kayabangan ni Xia Meng Yao ay biglang maglaho at mapalitan ng sobrang sakit. Eksakto sa pagkakataong iyon, napansin ng sales assistant ang tinitingnan ko. Agad siyang lumapit para magpaliwanag. Sir, napakahusay po ng panlasa ninyo. Ito po ang pinakakayamanan ng shop namin, isang ice species jade. Nagkakahalaga ito ng 1,500,000 piso. Malinaw na parang yelo, walang bahid, at talagang first class na kalidad. At ang laki nito, saktong-sakto po para sa girlfriend ninyo. Maingat niyang inilabas ang jade na pulse earrings at inilapag sa counter. Kuminang ang mga mata niya sa excitement. Paano ba naman, ito ang pinakamahal na hiyas na mahirap ibenta. Kapag may nakabenta nito, may komisyon silang nasa 50 hanggang 60,000 piso. Hinawakan ko ang pulse earrings, tiningnan ang bigat nito, at tumango. Ayos to, I swipe mo na ang card ko. Pagkasabi ko pa lang ng mga salitang iyon,
Biglang tumahimik ang buong Quiu Pavilion, kahit pagbagsak ng karayom, siguradong maririnig. Nakatulala ang lahat sa nangyayari. Halos malaglag ang mga panga nila at hindi makapagsalita. Ang dami pang nakahandang sales speech ng assistant, pero mukhang hindi na pala kailangan. Parang may nakabara sa lalamunan niya sa sobrang gulat. Tulala siyang kumilos para ay proseso ang bayad. Ang tunog ng kumpirmasyon ng bayad ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Gustong tumalon sa tuwa ng sales assistant. Gusto na niyang maghiyawan sa saya doon mismo. Pero ang assistant na nag-aasikaso kay G. Botchang, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Punong-puno ng inggit at galit na tumingin siya sa kasamahan niya. Sobra-sobrang inis ang nararamdaman niya sa loob. Bakit ba naman ang napunta sa kanyang customer ay isang hamak na kailangang mag-credit card para lang sa 150,000 piso? Samantalang ang nasa kabila, isang big time na naglalabas ng milyon nang walang kukurap-kurap. Ang tindi ng pagkakaiba, nakaka-depress talaga. Natigilan sa ere ang kamay ni G. Botchang na maglalabas sana ng card. Ang kayabangan sa mukha niya, biglang naglaho at nanigas. Sa sandaling iyon, alam na niya sa sarili niya. Wala palang saysay ang lahat ng pagyayabang niya kanina. Dahil talagang nilampaso na siya ng husto. Kahit pabilhin niya ang kwintas o hindi, wala na itong magagawa. Gigil na gigil siya sa galit pero wala siyang magawa. Dahil hinding-hindi niya mapapantayan ng 1,500,000 pisong iyon. Naririnig ni Sia Mengyao ang tunog ng kumpirmasyon ng bayad. Naalala niya kung gaano ako kakalmado nung iniabot ko ang card. Ang lakas ng dating at kumpiyansa ko, parang tumagos diretso sa puso niya. May mga alaala siyang matagal nang nakabaon na biglang nagising. Bigla siyang nakaramdam ng bara sa kanyang lalamunan. Puno ang isip niya ng mga naging desisyon niya. Nagsisisi siyang pinalampas ang isang tunay na kayamanan. Para bang ang mamahaling Pulse Heiress na iyon ay dapat sa kanya talaga nakalaan. Siya mismo ang kusang nagtulak ng swerte sa ibang tao. Sa sandaling ito, habang nakangiti ako, dahan-dahan kong isinuot ang Pulse Heiress sa palso ni Su Qingyu. Halos mapatigil siya sa paghinga. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa sobrang kaba, para siyang lumulutang sa ulap. Ang Ice-type Jade na Pulse Heiress na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000. At ngayon, sa kanya na ito mapupunta. Habang pinapanood niya akong medyo naiilang na inaayos ang anggulo nito. Ang puso niya ay parang hinahabol ng libu-libong kabayo sa sobrang bilis ng tibok. Hindi niya maipaliwanag ang sobrang katuwaan. Kasabay ng isang mahinang tawa. Hindi napigilan ni Su Qingyu na turuan ako. Haha, hindi ganyan ang pagsuot niyan. Hinawakan niya ang aking palso. Baka ang ngiti sa kanyang buong mukha. Bakit mo naman naisip na sobrang liit ng Pulse Heiress na ito? Agad akong napakamot sa aking ulo dahil sa hiya. Inabot ko muna ang Pulse Heiress sa sales assistant. Mukhang hindi ko talaga ito forte. Sige na, kailangan muna itong lagyan ng kaunting hand cream para madulas na maisuot. Mabilis na kinuha ng sales assistant ang Pulse Heiress. Ngumiti siya ng formal. At maliksing tinulungang isuot ang alahas sa kanya. Sa kabilang banda, tulala pa rin si G. Botchang sa kanyang kinatatayuan. Namumutla ang kanyang mukha at hindi niya alam ang gagawin. Ang sales assistant na naka-assign sa kanya ay mahinang nagpaalala. Sir, wala na pong stock yung model na napili ninyo kanina. Pero mayroon po kaming isa pang mas maganda at mas elegante. 160,000 ang halaga nito. Sa tingin niyo po ba ay ayos na ito sa inyo? Pagkatapos niyang magsalita, ang halagang 160,000 ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni G. Botchang. Nanigas ang buo niyang katawan. 10,000 na lang ang kulang at tuluyan na siyang guguho. Nang marinig ni Sia Mengyao ang halagang 160,000. Halos hindi na niya maitago ang matinding pagkadismaya sa kanyang mukha. Pilit siyang umiti, pero mas masahol pa ito sa pag-iyak. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Kahit na malabo nang makuha ang jade bracelet na nagkakahalaga ng 1,000,000. Pero pwede na rin itong kwintas na nagkakahalaga ng 160,000. Tumingin siya kay G. Botchang, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Umaasa siyang tatango ito at papayag. Pero sino ang mag-aakala na ang tingin na iyon pa pala ang magiging mitsa? Agad nitong pinasiklab ang galit sa puso ni G. Botchang.